Sa kaniyang muling pagparito, what I mean is the second coming, yun po ang pinaka-grandes event na masasaksihan ng buong sangkatauhan. Napakaganda, napakamaluwalhati. Sapagkat sa araw yun, na yaon, sabi ng Zechariah chapter 14, itatapak niya ang kanyang mga paa dito sa Mount of Olives, yan sa bansang Israel, sa Jerusalem, di po ba? At mag-i-split po ang mga bundok, meaning ito po ay mahahati. Di ba? Lilindol, dadagundong sapagkat paa ng Diyos tumapak, no? Sa creation niya na bundok ng Mount of Olives. Tandaan po ninyo, Jesus was ascended to heaven in that place. At dyan din siya babalik. Di ba sabi ng mga anghel, sa paraang inyong nakitang kanyang pagpanik din sa langit, sa ganun paraan din naman siya paparian muli. I mean, literally speaking, talagang napakaganda. May mga inaasahan tayong mga events na mangyayari. Pero parang ngayon, parang seemingly, parang nagugulo ng konti dahil yung mga pangyayari dito sa Israel, sabi ko nga po sa inyo, sa Bible lang po tayo dahil minsan pag talagang gagamitin mo na yung talino mo, ito ang Antichrist, ito si ganito, ito si ganyan, magkakandalabo-labo po talaga at magkakandalituhan po. At yun po ang hindi maganda. Ang tawag po dyan, catastrophe. Sapagkat ang mangyayari, sa halip na ipahayag mo ang ebanghelyo, nakatutok ka na lang diyan. Yan na lang lagi ang tinitignan mo. Antikristo, sige ito, Antikristo ka, no? Tinawag tayo para magpahayag ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. While the preaching of the eschatology, okay, sabi ko sana, while learning the eschatology, sabi ko sana, is important, huwag natin kalilimutan yung pinaka-importante, ang ipahayag, ang ebanghelyo ng Gospel of Grace ni Lord Jesus Christ. Alam niyo ba yun, nasa Acts chapter 20-24, sabi nga ni Pablo na ang buhay ko walang katuturan kung hindi ko ipapahayag ang kanyang ebanghelyo ng kaligtasan o ng biyaya. So, tignan po natin sapagkat yung iba nakaset na ang mind. Marami ang nagsasabi si Trump daw ang Antikristo. Ilang YouTubers na nakita ko, mga Amerikano, they believe so na si Trump nga. Sabi ko, paano naman yung pag-evangelize ninyo? That's the very most important thing. Huwag natin kalilimutan yun. We are called, di ba, to share the good news of the Lord Jesus Christ. Hindi po para magtutok sa mga ibang importante rin na may mga doktrina ng eschatology. Pero sabi ko nga po sa inyo, walang katumbas yung ipahayag mong doktrina ng kaligtasan. So, hindi po doktrina ang kaligtasan sapagkat grace is not a doctrine. Grace is Jesus Christ Himself, personified with the body and the flesh. Pero buong 33 years ng kanyang buhay, dumepende siya sa Holy Spirit. Di ba? Hindi niya ginamit ang kapangyarihan niya. Pero yung kalikasan niya nananatili nandoon. Diyos siya. Hindi nabawasan at hindi naalis. Okay? So, sa ngayon, ang pinakahihintay po natin na susunod na event ay yung the rapture of the church. Pero, huwag tayong masyadong, anong tawag dito? Bigay ng mga speculations. No? Basta ang sabi ko lang po, pinakamaganda, araw-araw, hintayin natin siya na parang yun na yung araw ng kanyang pagdating. Because if we do so, maniwala kayo sa akin, laging magiging focus ka kay Jesus. Siya lang laging iniisip mo. Yun naman ang purpose nun. At ipapahayag mo ibanghelyo ng kaligtasan niya. Because you cannot contain in your heart the goodness and the grace of Christ sa buhay mo. That's why talagang maghahanap ka ng pwede mong sharean ng kanyang kabutihan, pagmamahal, pag-ibig na tinanggap mo rin naman nang siya tanggapin mo bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Okay, yun lang po sa ngayon. God bless.